So, yung kindness po, isang bagay na ingredient ng isang magandang relasyon. Dagdagan naman natin yung ating kabutihan. Nawa ay magpakita tayo ng kabutihan sa ibang tao, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Sa asawa, sa anak, sa kapatid, lalo na sa mga kasama nating naglilingkod sa Panginoon. Binanggit din ni Pablo yung salitang tender-heartedness. This is ang idea po ni Pablo rito sa talatang ito, yung compassion. Yung malambot ang puso. We are sensitive. Yung bubang sa mga taong nasa paligid natin. Madali tayong matouch ng kanilang need. Ito po yung tatlong bagay that nag-build ng isang relasyon. Ikaw yung taong madali kang matouch yung need ng ibang tao. Ikaw yung taong madali. Nararamdaman mo yung need ng ibang tao na kahit hindi nila sabihin, ay nararamdaman mo yung need po nila. And sometimes, and many times, pagka minsan nagiging manhid tayo sa pangangailangan ng iba, nakapokus kasi tayo sa need po natin. Pangatlo, at pinakamahalaga ay pagpapatawad. Sabi po, forgiveness. Forgiveness, forgiving each other. Again, just as in Christ, God forgave you. Itong simpleng hakbang upang maging madali po sa atin pagpapatawad. Medyo bibilisan ko na po. Una sa lahat, upang maging madali po ang pagpapatawad sa atin ay lagi nating babalikan ang krus ng Kalbaryo. Number 1, remember the forgiveness God has lavished on you. Sabi ko po kanina, maski ako po pastor, tao, minsan may mga panahon na nasasaktan din po ako, parang mahirap sa akin magpatawad. And I need to go back to the cross. I look sa cross at ting makikita ko yung Panginoong Jesus na nasaktan, nabugbog, nasugatan, at sa kabila nun, ang pinabanggit niya pagpapatawad, I think magiging madali po sa atin. Pangalawa, na makatutulong para sa atin ay we ask God to break the hardness of our heart. Minsan dahil hinayaan natin hindi tayo magpatawad, maging matigas yung puso natin. Minsan, kahit nagmamakaawa na, humihingi na ng tawad ng tao, parang ang tigas-tigas po ng ating kalooban. Huwag po natin hayaan na mangyari. Pangatlo, importante din po na maging aware tayo, baka may area ng buhay natin na nakukontrol ng galit. We just ask God, Lord, ipakita mo nga sa mga aspeto ng aking buhay. Dapat ako magpatawad. Kung saan ako nasaktan. Pang-apat, we must view yung ating relasyon. Lahat po tayo masasaktan kasi maski asawa mo, mahal mo, hindi po tayo perfecto. Pero importante, sana matuto po tayo sa kanila. Ang itatanong natin lagi, Lord, ano po ba matututunan ko sa itong bagay? O ano po ba ang tinuturo ninyo sa akin? Baka ito'y paraan mo para lumago ako bilang asawa, bilang pastor. Naniniwala po ako, hindi tayo matututong magmahal kung wala tayong mamahalin ng mga tao. At pang-lima, remember forgiving is a choice. Hindi po yan pakiramdam. Ang pagpapatawad ay isang desisyon. Hindi ka magpapatawad, pag naramdaman ko na, baka hindi na maramdaman hanggang sa mamatay kayo. Because it is always a choice. At sasabihin mo, papatawarin kita at pinatatawad kita. It is a decision. And last but not the least, ang pinaka-importante po sa lahat ay pray for the one who hurt you on a daily basis. Sa aking karanasan as a pastor for the last 25 years, aminin ko pong nasasaktan pa rin ako ng mga tao. And the best thing na pwede kong gawin ay andalalahanin ko sila sa panalangin. Mahirap po palang kamuhian yung taong lagi mong pinagpipray araw-araw. Natuklasan ko po yun. At dinudulog ko sila sa Panginoon at sinasabi ko, Lord, maaaring hindi niya alam na nakasakit siya kung mali yung ginagawa niya. But I pray na hipuin mo ang kanyang buhay. Nawa po sa maiksing katuwang ito ngayong hapon o ngayong araw na ito, ang aking panalangin ay may matutunan tayo. Huwag niyo pong hayaang kontrolin kayo ng galit. Buot, talo po kayo. Ang kalooban ng Diyos ay magpatawad. Sa pagkakataong ito, nais ko pong humingi tayo ng tawad sa Panginoon at patawarin natin ang mga taong maaaring nakasakit siya. Sumunod po tayo sa panalangin. Siguro, Sister Celia, would you mind if I ask you to lead the people to a simple prayer? Then I will pray for them. Lead them sa paghingi ng kapatawaran at pag-release sa mga tao na nakasakit sa kanila bago ako manalangin sa kanila. Tayo pang manalangin sa Diyos. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng bugtong na anak ni Jesus, lumalapit kami sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi po ng tawa sa lahat ng pagkakamali, pagkukulang, pagkalikot, pagkakasala namin sa iyo.
Kami po'y umaasa, Panginoon, na pinatawad mo na nga po kami, O God. Salamat po, naniniwala ako na tinatanggap mo ang bawat isa sa amin na lumalapit sa iyo at humihingi ng tawad. Salamat po sa pagkakataon na mapatawad mo at magkaroon ng paglilinis sa pamamagitan ng banal na dugo mo. Salamat, O Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amang Diyos, palayain mo ang mga taong dinapos ng galit at hindi pagpapatawad. I pray that there be healing in the family. Sa mga ama, sa mga ina, sa mga pamilya. Let there be healing of relationship right now. Let the power of the Holy Spirit, Lord, heal them right now. I-heal mo po sila. You are the healing God. Magyang kanilang isip, magyang kanilang puso. At sa oras na ito, we forgive, Lord, lahat ng mga tao na maaaring nakasakit sa amin. Just forgive the people na maaaring nakasakit sa inyo. Banggitin niyo po ang kanilang pangalan. And sabihin niyo, I forgive him or I forgive her. And I believe right now that healing anointing of the Lord will flow to heal you completely. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord, Pastor J.